So ayan guys, nagsulputan na ang mga bunga dito sa aming tanim na mais. Ang napansin ko dito sa mga tanim namin na mais ay mabilis lang ito nagkaroon ng bunga. May ma-harvest na siguro kami nito sa Pasko at New Year. Next time ay gagawa ako ng pang-merienda recipe gamit itong mais, kaya abangan ninyo guys. May mga bakanting plot pa doon na kailangan din taniman na mais. Ang mga medyo murang mais ay masarap din talagang sabawan kasama ang ibang mga gulay. Matamis ang sabaw nito. Guys, oh, ang dami ng bunga. Malaki na. Ito guys, oh, may laman na ito, pero maliliit pa yung kanyang mga butil. Tingnan ninyo. Ayan, sobrang gaganda na yung tubo ng aming mais dito. Ayan, so matataba na. Inabunuhan na kasi ito. So hindi lang mais ang nakatanim dito sa plot, meron ding kamote at yung tanim namin na mani. So mas maganda talaga guys kapag meron tayong mga tanim kasi meron talaga tayong aanihin. So ito guys, magbubunot ako dito sa puno ng aking mani. Papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Medyo magulang na ito. Sana aabot sa New Year. Ayan yung kanyang laman. Ayan, oh. May mga i-harvest din akong mga sitaw ngayon. Yan guys, oh, malalaki na yung iba. Matured na ito guys. So yung buto na lang yung kukunin namin dito para isama sa pagluto. Ayan. Haba niya. Ayan, oh. Ito na guys yung tanim namin na kamote ngayon. Tingnan ninyo ang kakapal na. Ang bilis lang kumapal nito. Ayan, so wala na talagang hinog na bunga nitong aming native na bayabas. Ayan. Ay, meron pa pala guys. Meron akong nakita dito. Ayan. Wow, ang laki, oh. May isa pa dito.
Ayan, ang laki. Pareho malalaki guys. So ayan, may nakita pa pala akong mga bunga sa likod nitong mga napitasan kong sitaw. May mga nahinog din sa aming papaya, kaya kakainin ko ito ngayon. Ang ibang mga bunga ay ginawang atsara pala ng nanay ko. Yung mga hilaw at medyo pula konti at matigas pa ang hinahalo niya sa atsara. Ang ganda ng kulay nito guys, matingkad ang kanyang pagkapula. Ito pala ay Red Lady Papaya. Ngayon ay imumukbang ko na ito. Matamis talaga ito guys, kaya naubos ko ito ng buo.